Magandang araw po sa inyo, Kuya Bari. Nais ko sanang ibahagi sa inyo ang kwentong ito. Ako nga po pala ay isa sa mga masusugid niyong tagapakinig. Bago po ang lahat, tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Loida. Isa po akong single mom at dahil doon, medyo nahihirapan po ako. Ang tanging kasama ko lang sa bahay ay ang aking lola Magda na siyang nag-aalaga po sa akin simula pa noong bata pa po ako. Masasabi ko pong marupok akong klaseng babae noong kapanahunan ko. Mabilis kasi akong mapaibig ng mga lalaki. Mabilis akong magtiwala dahilan para magkaroon ako ng kasintahan kahit ilang beses na akong pinaalalahanan ng aking lola na huwag munang magbo-boyfriend. Nagpadala ako sa init ng aming pagmamahalan na hindi ko inakalang pampalipas oras lamang pala, dahilan para ang minsan naming pagkakamali ay magbunga ng hindi ko naman pinagsisisihan. Sa kabila po, Kuya Bari, ng mga nangyari sa akin, tinanggap pa rin ako ni Lola at hindi niya ako hinusgahan. Sa katunayan niyan, palagi niya akong inaalalayan at pinagsasabihan ng mga bagay na hindi dapat at dapat gawin ng isang buntis. Napagtanto kong may mga pamahiin din palang sinusunod ang mga nagdadalang tao. Hindi naman ako nagrereklamo dahil naiintindihan kong para din naman ito sa ikabubuti ko. Iingatan mo iyang anak mo na nasa sinapupunan mo. Baka maamoy iyan ng aswang at sugurin kanila rito. Wika ng aking abuela sa akin. Bagamat kinakabahan, wala naman akong naging ibang sagot sa kanya maliban sa marahas na pag-iling. Ilang ulit na niyang sinasabi iyon sa akin at kahit ilang buwan na ang aking tiyan ay hindi naman ako nakaranas ng maaswang. Hindi ko din pinangarap na mabiktima ng mga nasabing nilalang na iyon, Kuya Bari. Ay, walang ibang aswang dito kung hindi ang ama ng nasa sinapupunan ko. Noong mabiktima niya ako, agad siyang umalis. Himutok ko, sabay tingin sa maambok kong tiyan. Kahit pa man niloko ako ng ama ng batang dinadala ko, Kuya Bari, hindi ko naman siya kayang itakwil. Wala siyang kasalanan sa akin at hindi niya kami inutusang gawin siya para makita ang mundo. Nabuo siya dahil sa pagmamahalang akala ko totoo, ngunit peke lang pala. Pabulong iyon at sa hindi ko inaasahang pagkakataon ay narinig pala iyon ng aking lola. Tawa siya ng tawa sa akin at saka sinabi niyang huwag ko na raw sisihin ang ama ng anak ko dahil baka sa magiging anak ko pa ang balik ng aking mga sinasabi. Matuto na lang daw akong tanggapin ang aking naging kapalaran at magsilbing aral na wag na itong ulitin pa. Wala akong nagawa kung hindi ang tumango na lang at saka humingi ng pasensya. Tao lang naman ako nadadala ng aking emosyon. Naisip ko nga kung nasa harap ko lang ang lalaking iyon ay talagang kakalmutin ko siya. Kakalmutin ko ang kanyang mukha at tatadtarin ang kanyang pagkalalaki para wala na siyang ipagmalaki pa sa akin. Makamandag ang pagkalalaking mayroon siya. Hindi ko talaga siya mapapatawad pero ayaw ko nang iparinig pa iyon sa aking lola. Tandang-tanda ko pa noon, panahon ng Semana Santa. Mayroon pong prosesyon sa aming baryo. At dahil buntis nga po ako, naiwan ako sa aming bahay. Sumama kasi sa prosesyon ang aking abuela at wala akong nagawa tungkol doon. Pinagbawalan niya akong sumama dahil malaki na ang aking tiyan.
Iniiwasan niyang mabati ako o mausog dahil marami pa naman akong kakilala sa labas na walang ibang alam kung hindi ang himasin ang tiyan ko. "Huwag mong bubuksan ang pintuan. Baka may makapasok na aswang ha. Wala na kasi silang pinipiling oras ngayon." Habilin sa akin ng aking lola. Kuya Bari, hindi ko tuloy maiwasang kabahan dahil sa kanyang tinuran. Naisip ko, baka tinatakot lang ako nitong lola ko para wag akong lumabas at baka may makakita sa aking tiyan, mabati na naman daw ako. Narinig ko pa naman sa aking mga kaibigan na ako lang daw ang nakita nilang nagbuntis na sobrang ganda, charming at masayahin pa daw kahit may pinagdadaan ng suliranin. Mula sa bintana, tinanaw ko na lang siyang umalis sa aming bahay. Makaraan lang ang ilang minuto. Dumaan ang prosesyon sa tapat ng aming tahanan. Napangiti na lang ako nang makita ko ang aking abuela na nasa bandang likuran. Hay, kung hindi lang talaga ako buntis, sana nakasama ulit ako dyan sa prosesyon na yan. Sabi ko pa sa aking sarili. Naiinggit na nagpangalumbaba ako sa pasimano ng bintana. Pinanood ko na lang silang papalayo. At saka nung medyo nakaramdam ako ng pagkabagot, isinara ko na lang ang bintana at saka pumasok sa aking silid. Pagkapasok ko po, labis akong nagtaka dahil may narinig ulit akong mga ingay. Kunot-noo akong sumilip sa siwang at laking gulat ko nang makitang may 3 kababaihang nakasuot ng itim na damit. Parang nakahilera sila habang naglalakad. Kasali ba ang mga ito sa prosesyon? Bakit kaya nahuli yata sila? Tanong ko sa aking sarili nang makitang malapit na sila sa aming bahay. Noong nasa tapat na sila, nagtaka ako nang makitang tumigil sila sa tapat ng aming tahanan. Nagpalinga-linga ang 3 na parang mayroong hinahanap. Dahil sa aking pagtataka, lumakas ang pagtahip ng aking dibdib. Hindi ko nagugustuhan ang mga naririnig kong sinasabi nila. Para bang may iba silang pakay na labis na nagpatindig sa aking mga balahibo. Naisip kong baka mga magnanakaw ang mga iyon at nais nilang pasukin ang aming bahay. Lalo lamang akong kinilabutan noon nang maisip ko ang sinabi ni Lola sa akin tungkol sa mga aswang. Ay, hindi kaya mga aswang ang mga iyan? Lumapit ako sa bintana at saka bahagyang binuksan iyon. Noong makita ko ang labas, dumungaw ako roon at saka minatyagan ang 3 babaeng iyon. Hindi sila mapakali at halos balisang ingudngud na ang kanilang mga mukha sa tinatapakan nilang simento. Naaamoy niyo ba ang naaamoy ko? Tanong ng isang babae sa 2 niyang kasama. Tumango naman ang 2 at saka sinabihang sobrang bango nga ng nalalanghap nila. Amoy buntis, wika pa ng isang babae. Kitang-kita ko ang pananabik sa mga mata ng mga babaeng iyon. Napansin ko ring naglalaway sila na animoy natatakam sa kung anumang bagay na nais nilang kainin. Tumingala sila at pilit na hinahanap ang pinanggagalingan ng lugar na naaamoy nila. Ngunit nanginginig lang akong napasiksik sa aking kinaroroonan at ingat na wag nilang mapansin sa takot na baka mapagdiskitahan nila ako. Hey, gusto ko ng sariwang sanggol. Pasukin natin ang bahay na iyan. Wika pa
ng isang babae. Lalong lumakas ang kabog ng aking puso, Kuya Bari. Halos mahimatay ako sa labis na takot. Hindi ko alam kung mananatili ba ako sa loob ng aming bahay o aalis ako at saka tatakas. Naglakad papalapit sa aming bahay ang tatlong babae. Dahil doon, napaatras na ako sa aking kinaroroonan. Alam kong anumang oras ay papasukin nila ako, kaya nagsimula na akong magdasal sa Diyos. Nagsimula silang kumatok at nagmamakaawa na kunwari manglilimo sila. Lihim akong napaismid. Kabisado ko na kasi ang paraan nila para makapasok sa aming bahay. Nang walang ano-ano, tumayo na ako sa kadali-daling pumunta sa kusina. Kinuha ko ang itak at saka muling bumalik sa aming silid. Nanginginig na hinawakan kong ito ng mahigpit. Tama nga si Lola. Walang pinipiling oras ang mga aswang. Basta gusto nilang mambiktima ay wala ng oras na pinipili. Basta ang mahalaga lang sa kanila ay makakain sila ng lamang loob, lalong-lalo na ang sanggol na mabangong-mabango para sa kanila. Sige lang, subukan niyo lang pumasok. Talagang tatagain ko kayong tatlo. Nanginginig na saad ko sa aking sarili. Bago ko po ipagpatuloy ang kwentong ito ay may request sana ako sa iyo, kasundo. Isang pindot lang ito, kasundo, sa subscribe button namin. Malaking tulong po ito sa amin, kasundo, upang mapagpatuloy pa namin ang mas marami pang magagandang kwento. Salamat sa pag-subscribe mo, bagong kasundo. Takot na nag-abang ako sa may pintuan para pagkapasok pa lang ng mga aswang na iyon ay mataga ako kagad sila. Ilang minuto akong naghintay sa tatlong babaeng iyon, subalit ni isa sa kanila ay walang pumasok. Ang tanging naririnig ko lang ay ang kanilang bulungan na animoy pinakikiramdaman ang bawat pintig ng puso ko. Nang walang ano-ano, may narinig akong boses ng isang lalaki. Uy! Anong ginagawa niyo dyan? Magnanakaw kayo, no? Naglakas loob akong sumilip ulit sa bintana at nakita ko ang kanayon namin na si Mang Gusting na tila galit na galit. May daladala siyang itak na idinuro sa mga ito. Hindi nagtagal, nakita ko ang tatlong babaeng iyon na biglang tumakbo papalayo. Animoy natakot sila sa banta ni Mang Gusting. Doon lang ako nakahinga ng maluwag, Kuya Bari. Kung hindi siguro dahil kay Mang Gusting ay pinasok na nila ako saka biniktima. Mabuti na lang at nagkataong papadaan siya sa harapan ng aming tahanan. Nakita kong nagpalinga-linga noon si Mang Gusting sa aming bahay at saka tumawag kay Lola. Dahil doon, binuksan kong tuluyan ang bintana at saka sumagot ako kay Mang Gusting. Mang Gusting, wala po dito si Lola. Wika ko sa kanya. Bumaba na rin ako saka pumunta sa lalaking iyon upang sabihin ang nangyari. Naku, Mang Gusting, maraming salamat po pala sa pagligtas niyo po sa akin. Ang buong akala ko po ay aatakihin ako sa puso sa sobrang takot dahil sa mga babaeng iyon. Hindi ko naman po alam kung ano talaga ang kailangan nila. Basta-basta na lang silang kumatok dito nung dumaan sila sa harapan ng aming bahay. Nang magawa ko ng ikwento sa kanya ang nangyari, napamura siya. Aswang ng mga iyon. Marahil kung hindi ako dumating, baka kung ano na ang ginawa nila sa iyo, iha. Napatango na lang ako sa kanya at saka nagpasalamat muli. Kaya nga po naku, salamat po talaga. Akala ko po kasama po sa prosesyon ang mga iyon, ngunit iba pala ang pakay nila.
Napailing naman si Mang Gusting. Pinaalalahanan niya akong mag-ingat ng mabuti dahil amoy na talaga ng mga aswang ang sanggol na nasa sinapupunan ko dahil malapit na akong manganak. Dagdag pa niya, kailangan ko raw maging mapagmatsyag at huwag basta-bastang dudungaw sa bintana kung hindi naman daw kinakailangan. Masyado raw kasing maselan ang amoy ng sanggol sa kanilang ilong. Nagpasalamat ulit ako sa kanya dahil sa kanyang paalala at saka pinagmasdan ko na lang siya habang naglalakad ito papalayo. Dahil sa nangyaring iyon, nabahala na ako ng husto dahil wala pa rin si Lola sa aming tahanan. Hindi kasi ako mapakali noon sa loob ng bahay dahil baka bumalik muli ang mga aswang. Hindi pa rin talaga mawala ang kilabot na aking nadarama habang inaalala ang nangyari kanina. Paano na lang kung sinugod ako ng mga aswang? Tiyak, pagpipiestahan nila ako, pati ang aking anak. Matagal akong naghintay. Ilang oras din yun na hindi ako mapakali habang hawak-hawak ko ang aking tiyan. Hindi nagtagal, dumating naman si Lola. Pagdating niya, agad kong ikinuwento sa kanya ang nangyari. Ipinaliwanag ko sa kanya ang ginawa ng mga aswang at ang pagdating ni Mang Gusting. Napamura siya at saka sinabing wag lang daw babalik ang mga aswang na iyon dahil hindi siya mag-aatubiling patayin ang mga iyon. Maya-maya'y pumasok sa loob ng silid si Lola. May hinalungkat ito sa kanyang tukador. At sa kanyang pagbalik ay may tangan-tangan ito. Dali-dali niyang iniabot sa akin ang isang langis na nasa loob ng maliit na botelya. Anya, proteksyon ko daw iyon laban sa mga aswang. Bilin niya sa akin, kapag nasa malapit ang nasabing mga nilalang ay kusang kukulo ang laman nitong langis, kaya naman malalaman ko kaagad kung may aswang ba talaga sa paligid. Wala naman akong nagawa kung hindi ang tumango na lamang sa kanya at itinago ang buting iyon sa aking bulsa. Kinagabihan, maaga kaming natulog ng aking abuela. Para kasing pagod ang aking katawan, kahit wala naman akong ginawa maghapon. Naalipungatan na lamang ako sa hindi ko naman matukoy na dahilan. Siguro po'y bandang 12:00 na iyon ng hating gabi at nahihirapan na akong makatulog ulit. Pabiling-biling lang ako sa higaan at pinakikiramdaman na naman ang pamilyar na pagkabog ng aking dibdib sa tuwing natatakot ako. Sa puntong iyon, alam kong may nagmamatiyag sa amin pero hindi ko lang alam kung saan banda. Nang walang ano-ano, nakarinig ako ng tila paghuni ng tiktik. Mahina iyon kaya napagtanto kong malapit lang iyon. Marahang napabaling ako sa maliit na mesa sa gilid ng kama at natutup ang bibig nang makita kong kumukulo ang langis na nasa maliit na botelya. Nanlaki ang aking mga mata at sa kadahilan ng iyon, niyugyug ko kaagad ang aking lola hanggang sa magising siya. Lola, gumising ka ah. Lola, may aswang sa paligid. Wika ko dito. Naalipungatan ang aking abuela at dahil doon, nagmatsyag na rin si Lola. Tahimik ang buong paligid. Tanging mga kulisap lang at kuliglig ang aming mga naririnig. Nang ilang sandali lang, biglang napamura na lamang siya nang makarinig kami pareho ng kalusko sa dingding na sinasabayan ng mahihinang paghuni ng tiktik.
Mabilis na tumungo sa kusina si Lola at inabutan niya ako ng bawang. Saka inutusang dikdikin iyon at ipahid ang katas sa may tiyan ko. Umalis ka rito, aswang ka. Dahil kung hindi, papatayin talaga kita. Tumayo na rin si Lola saka kinuha ang kanyang itak. Tinagataga niya iyon sa bahagi ng dingding kung saan may kumakaluskos. Maya-maya lang nagulat ako nang kumalampag naman ang aming bubungan. Halos mahimatay ako ng mga panahong iyon dahil sa labis na takot, ngunit mas pinili ko na lakasan pa ang aking loob at iwinaksi ang pagkagimbal na aking nadarama. Wala akong nagawa kung hindi ang magdasal na lamang para mas manaig ang aking kaligtasan. Kabadong-kabado ako pero nilalakasan ko lang talaga ang loob ko. Subalit sa halip na umalis ang aswang, parang naging agresibo pa iyon. Pilit niyang kinakaskas ang dingding at parang sisirain na yata iyon. Hindi ka talaga aalis! Galit na wika ng aking abuela. Noong mga panahong iyon, Kuya Bari, nagulat na lang ako nang lumabas na ang aking lola upang harapin ang aswang. Ako naman po ay naiwan sa loob ng aming silid na nakatalukbong ng kumot. Pagkalabas ni Lola sa aming bahay, agad kong narinig ang kanyang boses na galit na galit. Nakarinig na rin ako ng mga pag-angil kaya naisip kong baka iyon na ang aswang. Nagsimula na akong kabahan ng todo ng mga sandaling iyon dahil baka kung ano pa ang gawin ng nilalang na iyon sa aking abuela. Aswang! Umalis ka na rito bago pa ako magtawag ng ibang tao. Alam kong kaya mo akong talunin pero kung marami kami ay may kahihitnan ka. Sigaw ng aking abuela. Nakarinig na ako ng mga matinding pagkaluskus ng mga sandaling iyon, Kuya Bari. Kaya't alam kong gumagalaw na ang aswang. Kaya kahit natatakot man, dahil sa taranta ko ay napasilip ako sa bintana. Naramdaman ko ring parang may lumundag at bumagsak ito sa lupa. Pagkasilip ko sa bintana, agad kong nakita ang aswang na nasa harapan na ni Lola. Mahaba ang buhaghag niyang buhok. Mapupula ang mga mata habang sumisingasing na kagaya ng isang mabangis na hayop. Ay, ano ba yun? Iyan ba yung aswang? Takot na nasabi ko na lamang. Nag-alala naman ako para sa aking lola, ngunit nakita kong nakahanda na noon ang aking abuela para sa pag-atake ng aswang. Kita kong hawak niya ng mahigpit ang kanyang itak, ngunit mas nabahala ako nang nakita ko ang biglang paglawit ng mahabang dila ng aswang na tila ba gustong atakihin na si Lola. Muli kong narinig ang matinding pag-angil ng aswang. Doon na ako tuluyang napasigaw. Mga kapitbahay! Tulungan niyo po kami! Inaaswang po kami dito! Buong lakas ang pagsigaw kong iyon at wala akong pakialam kung mapaos man ako. Napatitig sa akin ang aking abuela saka sininyasan akong isara na ang bintana. Pagkasigaw ko po ay nakita kong naglabasan naman ang aming mga kapitbahay. Lumakas ang loob ko nang makita ko si Mang Gusting na tila galit na sumusugod. Habang nakasilip ako sa gilid ng bintana, nakita kong nataranta ang nilalang. Biglang dumapa iyon at nagpalinga-linga sa paligid na animoy naghahanap ng kanyang tatakasan. Dahil doon, nagkaroon ng pagkakataon ang aking lola at biglang tinaga niya ang aswang. Tinamaan niya iyon sa kaliwang balikat
Kaya iyon ay napasigaw sa sakit. Gumante ng kalmot ang aswang at animoy kung anong kakatuwang bagay na nagpalundag-lundag sa paligid. Umatungal siyang muli nang sipain ng aking lola dahilan sa kanyang pagbagsak sa lupa. Noong dumating na si Mang Gusting at akmang tatagain na niya ang aswang, ay nagulat na lang ako dahil napahinto ito. Sa kadahilanang biglang nagpalit ng anyo ang aswang na iyon sa isang dambuhalang aso, saka ito tumakbo. Nagulat na rin ang iba pa naming kapitbahay at mabilis nilang pinagbabato ang nilalang ng kanilang daladalang bawang at asin. Nagkaroon na rin ng pagkakataon na tagain ni Mang Gusting ang aswang dahilan para magwala ito at nagsisigaw nang mapatingala ang kanyang muka sa maliwanag na buwan. Tumulong na rin si Lola sa pagtagasa nilalang, ngunit tila mabagsik ito at mabilis ang kanyang pagkilos. Muling umatake ang nilalang kay Lola at kay Mang Gusting dahilan para matumba ang aking abuela. Napasigaw naman ako dahil doon. Dahil sa pagkakabuwal ng aking abuela, nagkaroon ng pagkakataon ang nilalang upang makatakas na at nawala na sa karimlan. Hinabol pa ulit ito ni Mang Gusting kasama ang iba pa naming kapitbahay, ngunit hindi na nila ito nakita pa. Doon na lang ako nakaramdam ng luwag sa damdamin. Kahit papaano ay nawala ang takot ko, Kuya Bari. Agad naman akong bumaba ng bahay upang tulungan ang aking lola. Mabuti naman at galos lang ang kanyang natamo. Matapos po ang pangyayaring iyon, binantayan na ako ng aking lola kasama si Mang Gusting, pati na rin ang mga kapitbahay namin, upang masiguro na hindi na muling bumalik pa ang nilalang at aswangin kami. Magmula po noon, Kuya Bari, nagsusuot na ako ng itim na damit para kahit papaano daw ay hindi malalaman ng mga aswang na nagdadalang tao ako dahil hindi daw ako magiging amoy buntis para sa kanila. Lumipas ang ilang linggo. Hindi na muling bumalik pa ang aswang na iyon hanggang sa makapanganak na nga ako ay hindi na ako nakaranas pa ng pang-aabala ng nilalang na iyon. Isang batang lalaki ang aking iniluwal at tuwang-tuwa po kaming dalawa ng aking lola dahil napakalusog po nito. Hindi ko po talaga inaasahan, Kuya Bari, na mayroon palang nilalang na nakaabang lang sa akin dito sa paligid ng aming baryo at naghihintay ng kanilang mabibiktima. Isang pangyayaring hindi ko po malilimutan na lalapitan pala ako ng mga aswang na iyon dahil noong mga panahong iyon, ako po ay amoy buntis. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, Kuya Bari, at salamat po kung mabasa niyo po ito sa inyong channel. God bless po sa inyo. Lubos na gumagalang, Loida. Isang napakagandang araw po sa inyo, Kuya Bari. Nais ko lang sanang magbahagi ng kwentong aswang sa inyong channel. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Cheska at ang aking asawa naman ay itago na lang natin sa pangalang Art. Ang kwentong ito ay nangyari noong ipinagbubuntis ko pa lamang ang aking panganay na anak. Sa aking pagkakatanda, 5 buwan pa lamang siya sa aking sinapupunan nang mangyari ang hindi ko inaasahang kababalaghan na bumago sa aking buhay. Madalas akong maiwang mag-isa sa aming bahay. Bilang bagong nagsisimula sa pagbuo ng pamilya ay ganoon naman talaga ang pinagdadaanan ng lahat. Inaabala ko ang aking sarili sa pag-aasikaso ng mga gawaing bahay.
nagluluto at naglalaba. Ang sabi kasi sa akin ng aking ina, mas mainam na iyong habang may dinadala ako sa aking tiyan ay masanay na daw akong magkikilos upang maiwasan ko ang pagkabinat. Ganun daw talaga dito sa probinsya. Kailangan lang ng patatagan ng loob dahil malayo kami sa syudad kung saan naroroon ang mga makabagong kagamitan at iba't ibang klase ng doktor. Huwag kang bastang-basta magtitiwala sa mga dayo. Hindi mo alam, baka aswang na ang makakasalamuha mo. Buntis ka pa naman. Habilin sa akin ng aking asawa bago siya tuluyang umalis. Kuya Bari, nagtatrabaho kasi sa bayan ang aking mister at gabi na siya kung umuwi sa aming bahay. Napatango na lang ako sa kanya at saka sinabihang siyang mag-iingat. Noong makaalis na ang aking asawa, tinanaw ko na lang siya noon. Ay, maswerte talaga ako kay Art. Tanging nasambit ko at saka napangiti. Hindi ko maiwasang makaramdam ng kilig habang inaalala ang masasayang sandaling magkasama kaming dalawa. Noong mga sandaling iyon, nakaramdam ako ng pananakit ng aking tiyan kaya nagpasya na lang muna akong magpahinga sa mahabang sofa. Sa hindi ko inaasahan, nakatulog ako ng mahimbing at nagising na lang dahil sa pagtawag mula sa labas ng aming bahay. Naalipungatan ako at saka agad na napabalikwas. Nagpalinga-linga ako sa pag-akalang ang aking asawa ay yun. Subalit noong tignan ko ang pintuan ng aming bahay, laking gulat ko dahil may isang ali at batang nakatayo roon. Marumi ang kanilang damit at saka may mga punit pa. Dahil doon, magkahalong awa at takot ang aking nararamdaman noon. Binati ko Kuya Bari ang mag-ina saka at tubiling nginitian sila. Magandang araw po. Ano po bang kailangan nila? Kinakabahang tanong ko sa kanila. Napangiti naman ang babae sa akin. Maaari ba kaming makahingi ng pagkain? Gutom na kasi itong anak ko. Wala kasi kaming mahihingian eh. Sinubukan kong manghingi sa mga kapitbahay ninyo pero ipinagtabuyan lang nila kami. Nadurog naman ang puso ko dahil sa aking narinig. Minsan ko nang naranasan kung gaano kahirap ang buhay Kuya Bari. Alam ko po ang pakiramdam ng walang makain at walang mapuntahan. Sa malupit na mundong ito, walang ibang pwedeng magtulungan kung hindi kami-kami rin lang na mga mahihirap. Ay ganun po ba? Naku, sandali lang. Titingnan ko lang po kung may tinapay pa rito. Tumayo ako at saka naglakad patungo sa kusina. Sakto namang may tinapay pang natira doon at kinuha ko iyon. Kumuha na rin ako ng tubig para sa mag-inang pulubi na naghihintay sa akin sa labas. Pagkarating ko sa tapat nila, walang pag-alinlangan kong ibinigay sa kanila ang pagkain at saka ang tubig na maiinom. Nagpasalamat naman sila at saka kinain iyon sa mismong harapan ko. Habang kumakain, napansin kong panay ang titig ng ali sa aking nakaumbok na tiyan. Dahil doon, hindi ko napigilan ang aking sarili na tulungin siya. Ali, may problema po ba kayo? Tumigil naman sa kanyang pagkain ang ali. Napatitig siya sa aking mukha at saka sa aking tiyan. Nakita kong napalunok siya ng kanyang laway. Kung kaya't naghintay ako sa kanyang sasabihin. Buntis ka? Dapat isasara mo ang mga bintana at pintuan mo. Baka hindi mo namamalayang inaaswang ka na pala. Sabi niya sa akin.
Napaisip ako sa sinabi ng babae, Kuya Bari. Naramdaman kong nanayo ang aking mga balahibo sa batok at napatitig sa kanya. Ilang sandali pa, humakbang siya papalapit sa akin, saka siya nagsalita. Ineng, ang laki na pala ng tiyan mo. Mga nasa 5 buwan na yan, tama ba? Agad naman akong napatango sa ali. Sa hindi ko inaasahan, itinaas niya ng bahagya ang kanyang kamay at saka hinaplos ang aking tiyan. Agad naman akong nakaramdam ng kaba kaya napaatras ako ng bahagya. Bakit niyo po ginawa yun? Tanong ko sa kanya. Nakita kong maging siya ay nagulat. Ay, patawad, hindi ko sinasadya. Basta mag-iingat kayo, Ining. Tsaka salamat nga pala sa pagkain at tubig. Sige, paalam na. Pagkawika ng babae ng mga katagang iyon, agad niyang hinila ang kanyang anak at saka naglakad na sila papalayo. Napasapo na lang ako sa aking tiyan at hanggang sa mga sandaling iyon, Kuya Bari, hindi pa rin ako makapaniwala sa ginawa ng babaeng iyon sa akin. Hala, bakit kaya niya ginawa iyon? Pilit kong inaalala ang kanyang mukha at lalo lang akong nakaramdam ng pangingilabot nang makitang mabalasik pala niya akong tinitingnan ng mga sandaling iyon. Ay, hindi kaya aswang ang aling iyon? Lalo lang akong pinanindigan ng balahibo dahil sa naisip ko. Nariyan na naman ang kaba na nagsisimulang bumangon mula sa aking kaibuturan. Ganun pa man, Kuya Bari, pilit kong iwinaglit na lang iyon sa aking isipan at saka isinara na lang ang pinto saka mga bintana. Dahil sa kabang aking nararamdaman, nagpasya na lang akong magkulong sa aming silid. Sakto naman pagkadating ko roon, sumakit bigla ang aking tiyan. Aray ko! Nasambit ko habang sapo ang nakaumbok kong tiyan. Parang pinipilipit ang aking puson kaya paimpit akong napahawak sa dingding upang umamot ng suporta. Bigla na lang nanginig ang aking mga tuhod kaya pakiramdam ko para akong matutumba. Nagpalinga-linga ako para hanapin ang langis na pampahid hanggang sa natagpuan ko iyon. Kahit nahirap pa sa aking paggalaw, inubos ko ang natitira kong lakas para maabot ang botelya saka nagmamadaling binuksan para naman ipahid ang laman noon sa aking nananakit na tiyan. Aray ko po, sana mawala ang sakit. Diyos ko, sana mali ang kutob ko. Kabado kong wika sa aking sarili. Nahiga ako sa aming kama at saka naghintay na lang ng oras ng pananghalian. Kahit na may narinig akong boses na tumatawag sa labas, hindi ko iyon pinagbuksan dahil sa takot na baka bumalik pa ang mag-inang pulubi. Dumaan ang mga oras. Nakapagpananghalian na ako at saka luto ng aming hapunan, pero hindi ko pa rin binubuksan ang pintuan ng aming bahay. Nagawa ko lamang na buksan iyon nang makauwi na ang aking asawa. Mag-aalas 8 na iyon ng gabi, Kuya Bari, kaya nabunutan ako ng tinik sa lalamunan nang dumating siya. Pagkapasok ni Art sa aming bahay, ikinuwento ko sa kanya ang nangyari ng araw na iyon. Agad ding siyang napamura at sinabihan akong ilarawan ang mukha ng mag-inang pulubing iyon. Hindi naman ako nag-atubiling ilarawan sa kanya ang mukha nila. Ay, mga walang yayon. Iyon lang ang tanging katagang namutawi sa bibig ng aking asawa. Sinabi niyang ang mag-inang iyon ang bantog na aswang na gumagala pala sa bayan.
Agad naman akong nakaramdam ng kaba sa sinabi ng aking asawa. Art, natatakot ako. Baka may masamang mangyari sa ating anak. Wika ko sa kanya. Pinakalma naman ako ng aking asawa at saka sinabihang hindi dapat ako matakot. Anya, siya daw ang bahala sa akin. Nagpasya kaming dalawa na maghapunan na lang. Kahit na nakakain na ako, ay sinamahan ko pa rin ang aking asawa dahil sa aking takot. Bago ko po ipagpatuloy ang kwentong ito ay may request sana ako sa iyo kasundo. Isang pindot lang ito kasundo sa subscribe button namin. Malaking tulong po ito sa amin kasundo upang mapagpatuloy pa namin ang mas marami pang magagandang kwento. Salamat sa pag-subscribe mo, bagong kasundo. Noong nasa kalagitnaan na kami ng aming pagkain nang may marinig kaming mahihinang paghuni ng tiktik. Alam naming aswang iyon, kaya natahimik kaming dalawa. Dito ka lang, titingnan ko kung saan nakapwesto ang aswang na yan. Sabi ni Art sa akin, kaya kaagad akong tumango. Napatingin na lang ako sa aking asawa na noon ay nakadungaw sa bintana. Nang walang ano-ano, narinig kong napamura si Art kaya lumapit ako sa kanya. Sumilip na rin ako sa gilid ng bintana at saka tinignan kung ano ang mayroon sa labas. Pagkadungaw ko, agad kong nakita ang dalawang tao na nakatuwad sa labas ng aming bahay. Tila nag-aabang ang mga ito. Naghihintay ng tamang pagkakataon para makagawa ng pinakamimiting hakbang para makapambiktima sila. Diyos ko, iligtas mo po kami sa kapahamakan. Mahina kong bulong, saka ako taimtim na nagdasal, Kuya Bari. Balisang-balisa ako at kasing lamig ng yelo ang aking mga kamay dahil sa labis na takot ng mga oras na iyon. Mag-inang aswang nga! Nagulat ako sa tinuran ng aking asawa. Nasa ganoong sitwasyon kami ni Art nang biglang sumakit na naman ang aking tiyan. Hindi ko na kinaya ang sobrang sakit dahilan para mamilipit ako at umatungal at maglupasay ako sa sahig. Dahil dito, nag-aalalang inalalayan ako ng aking asawa para mailipat ako sa kama. Pinahiran niya rin ng langis ang aking tiyan. Noong magawa niya iyon, tumayo siya at saka kinuha ang kanyang itak. Natakot ako kaya pinigilan ko ang kanyang kamay. Art, saan ka pupunta? Napangisi lang si Art sa akin at puno ng pagsuyong sinapo ang aking pisngi. Huwag kang mag-alala. Tuturuan ko lang ng leksyon ang mga masasamang nilalang na yan na gustong sirain ang katahimikan ng aking pamilya. Hindi ko na siya napigilan pa at muli siyang bumalik sa tabi ng bintana saka napasigaw ng ubod ng lakas. Ha! Mga walang ya kayong mga aswang kayo! Umalis kayo sa tapat ng aking bahay dahil baka kung ano pa ang magawa ko sa inyong mag-ina kayo. Dahil sa sinabi ni Art, napatitig daw sa kanya ang mag-inang aswang na iyon. Dinig na dinig ko rin ang mga angel nila na animoy balak nilang atakihin na si Art. Dahil doon, agad akong nakaramdam ng pangamba. Art, huwag ka nang bumaba. Baka mapahama ka sa kamay ng dalawang aswang na yan. Kinakabahan at nababahalang sabi ko sa kanya. Napalingon naman sa akin si Art at saka napatango. Nang walang ano-ano, hindi ko napigilan ang aking sarili na mapahiyaw dahil sa sobrang kirot ang aking nararamdaman sa aking tiyan. Napamura na noon si Art at muling nagbanta sa dalawang aswang. Makaraan lang ang ilang sandali.
nakarinig na kami ng mga kaluskos sa ilalim ng aming bahay. Sinabi naman ni Art na wala na ang mag-inang aswang sa kanilang pwesto kanina, kaya nagkaroon kami ng kutob na silang dalawa ang kumakaskas sa silong ng bahay namin. Dito ka lang, titignan ko sa ilalim ang mga demonyong yan. Ipigilan ko na sana ang aking asawa pero biglang sumakit ulit ang tiyan ko kaya hindi ako nakapagsalita, Kuya Bari. Bumaba nga si Art sa aming bahay at makalipas lang ang ilang sandali, dinig na dinig kong nagmumura na siya. May naulinigan din akong paghuni ng tiktik at saka mga angil ng hayop na mahahalin tulad sa isang aso. Pinilit kong tumayo at sumilip ako sa bintana sa kabila ng nadarama kong sakit ng aking tiyan. Nanginginig na hinigpitan ko ang pagkakasampa ko sa pasimano ng bintana. Kitang-kita ko sa aking kinaroroonan, Kuya Bari, ang dalawang nilalang na abala sa pagpapahid ng langis sa kanilang katawan at walang delikadesang tumihaya sa harapan ng aming bahay. Hubot-hubad ang mga ito at nagkanya-kanya sa pagkikiling ng kanilang mga ulo na animoy pilit na tinatanaw ang maliwanag at bilog na buwan. Maya-maya lang, nagulat ako nang dahan-dahang magbago ang kanilang mga bultong tao sa pagiging isang baboy ramo. Sumisigok-sigok ang dalawang baboy at nagsisimulang pumaikot-ikot sa paligid ng aming bahay. Dahil sa takot, umalis ako sa aking kinaroroonan at tiniis ang paghilab ng aking tiyan. Nagtungo ako sa kusina kung saan ko inilagay ang isang supot ng kabibili lamang na asin. Nanginginig na binitbit ko iyon papunta sa kwarto habang panay naman ang pagtingala ko sa aming bubungan. Natatandaan ko nang minsang dumalaw sina tatay sa aming bahay ay may dala siyang sibat na yari sa bagakay na kawayan. Nagliwanag ang aking mukha nang makita ko ito kaagad. Dali-dali kong kinuha ang sibat at niyakap. Anuman ang mangyari, hindi ako papayag na makuha nila ang aking anak. Isang malaking pagkakamali talaga ang ginawa kong pakikipag-usap sa mga dayo na nagpapanggap lang palang mga pulubi pero sila pala ang mga mababangis na aswang sa totoong katauhan. Napaigtad ako nang marinig kong nagkagulo na sa labas ng aming bahay. Sa totoo lang, Kuya Bari, gusto ko nang mahimatay sa labis na takot habang pinakikinggan ang malalakas na singhal ng aking asawa na gustong itaboy ang mga nilalang na alam ko namang ako lang at ang sanggol sa aking sinapupunan ang kanilang sadya. Maya-maya pa, nagulat na lamang ako nang biglang umangil ang mga baboy at sumingasing na tila ba nababaliw. Pinagtulungan nilang sugurin ang aking asawa kaya napasigaw ako sa takot at sinabuyan sila ng asin. Nakita kong bahagyang napaso ang kanilang mga balat matapos tamaan saka mabagsik na biglang humarap sa akin. Hindi ko alam kung papaano ba kikilos ng mabilis para makaiwas sa angil ng batang aswang, lalo na't hinayaan niyang magpagulong-gulong sa lupa sina Art at ang matandang aswang habang ako naman ang napagdiskitahan niyang lapitan. Dahil nakasalampak lamang ako ng upo ng mga oras na iyon sa aming sahig, nanginginig akong napasigaw. Hinawakan ko ng mahigpit ang bagakay na sibat at napagdesisyonang lumaban na lang din kaysa naman mamatay ako sa mga kamay nila. Hinding-hindi ako papayag na maging hapunan na lang ng mag-inang aswang na yun. Napatili ako nang dumaluhong sa akin ang batang aswang.
Kitang-kita ko ang nanlilisik niyang mapupulang mga mata at sinubukan akong kalmutin. Ngunit ginamit ko ang talim ng bagakay para sugatan ang kanyang tiyan. Biglang umatungal ang batang aswang na ikinalingon naman ng kanyang ina sa aming kinaroroonan. Mas naging hayok ang galit ng dalawa matapos kong masugatan ang isa sa kanila. Kung kaya't nababahalang tinakbo naman ni Art ang distansya ng kinaroroonan niya sa akin para sanggain ang papasulong na mahahabang kuko ng inang aswang. Napasigaw na lamang ako nang makita kong itak ang iwinasiwas ni Art sa papasugod na aswang, kaya nagip ng dulo ng patalim ang kanyang nguso. Nagkaroon ito ng hiwa at malalim na sugat. Kay bilis lumabas ng kanyang dugo na hindi ko akalaing mayroon sa loob ng katawan niya. Nagwala na ang aking asawa at hindi na nakinig nang subukan ko siyang pigilan sa kanyang ginagawa. Galit na galit siya at ayaw ng paawat. Kaya naman nahihintakutang sumigaw ako nang sumugod ang dalawang aswang, ngunit hindi man lang sila nakaabot sa akin. Sa halip, sumabit sila sa hawak na itak ng aking asawa. Nakakangilong tignan ang nakahihindik nilang sinapit habang kanya-kanya sa pag-atungal at tila sinisilaban sa sakit. Ako man, Kuya Barry, ay nagulat sa katapangang ipinakita ng aking asawang si Art. Ni hindi man lang siya nasindak sa mga nilalang na ginusto akong lantakan. Ha, mga walang ya, aalis ba kayo rito o papatayin ko na lang kayo? Tanong ng aking asawa. Nangangalit ang kanyang mga bagang. Napakaseryoso ng kanyang mukha, kaya alam kong hindi siya magpapatawad sa mga oras na iyon. Pinagmasdan ko si Art habang nakaumang ang kanyang itak na nakabaon naman sa tiyan ng dalawang natuhog na aswang. Nakita kong namimilipit din sila sa sakit, ngunit walang pakialam ang aking asawa at itinulak sila dahilan kung bakit nanginginig na umatungal ang dalawang aswang. Napasigaw ako sa labis na pagkabigla. Dinig na dinig ko ring napamura rin si Art, kaya naisip kong may tinaga siyang aswang. Pumikit na lamang ako habang ilang beses pa akong nakarinig ng pagtaga at sinasabayan iyon ng malakas na pag-uungol na animoy nasasaktan ng sobra. Makaraan lang ang ilang sandali, may lumipad palayo sa aming bahay. Napabuntong hininga na lang ako nang mawari kong umalis na ang dalawang aswang. Tila ba natakot sila sa aking asawa na noong mga oras na iyon ay kay babagsik ng tingin sa kanila. Kaya naman napahinga na lang ako ng maluwag. Pagkaraan lang ng ilang minuto, pumasok na si Art sa bahay habang bit-bit ang duguan niyang itak. Wala na ang mga aswang. Sugatan sila, kaya tumakas sila para iligtas ang kanilang mga sarili. Nagpasalamat naman ako sa kanya at magmula noon, Kuya Barry, hindi na kumirot ang aking tiyan. Para bang nagdahilan lang ako? Matapos ang gabing iyon, hindi na nagpakita pa at nagbalik ang mag-inang pulubi na mga aswang pala talaga. Malamang, Kuya Barry, dahil sa natamo nilang sugat ay maaaring nalagutan na ng hininga ang mag-inang iyon. Kaya hindi na ito nagpakita pang muli sa amin. Isang pangyayari sa aming buhay mag-asawa ang hinding-hindi ko po malilimutan. Isang pangyayaring nagpakilabot talaga sa akin, Kuya Barry, dahil ngayon lang po ako talaga nakakita ng totoong aswang. Harap-harapan pa. Hindi talaga ako makapaniwala na mayroon pala talagang aswang. Akala ko po ay kwento-kwento lamang iyon.
Kuya Bari, dito ko na po tatapusin ang aking kwento. Sana po ay mapail nyo rin po itong basahin sa mga susunod na araw. God bless po pala and more power po sa Ang Sundo Horror Stories. Lubos na gumagalang, Cheska. And again, maraming salamat po mga kasundo. Don't forget to subscribe and i-click nyo lang po yung bell na button para updated po kayo sa mga upcoming videos namin na paparating. Maraming salamat po ulit. God bless and ingat po lagi dyan. Ito po si Kuya Bari at ako ang Sundo.